Good morning. For today's devotion, controlling anger. Scripture reading, James chapter 1, verse 19 through 27, and key verse, Proverbs chapter 16, verse 32. He that is slow to anger is better than the mighty, and he that ruleth his spirit than he that taketh a city. Ang sabi ni Apostol Pablo rin sa Ephesus, magalit, ngunit huwag magkasala. Ito ay kanyang ipinahayag na maingat, na may pagkilos ng banal na Espiritu Santo upang magbigay babala sa church ng Ephesus. Makikita natin na sinasabi ni Apostol Pablo na napakahalagang kontrolin natin ang ating mga galit. Ibig sabihin, hindi ka naman nagkakasala dahil namula ang iyong mukha o nagtaas ka ng boses. Hindi agad-agad nangangahulugan na yun ay sinasadyang kasalanan. Gayunpaman, ang galit ay masyadong malapit sa pintuan ng kasalanan. Pag hindi mo ito na-manage, pwede itong makasama o makasira sa taong nanakit at sa taong nasaktan. Pag ito ay hindi iyong binigyang pansin, ito ay pwedeng magbigay sa iyo ng sama ng loob at matinding depresyon. Ang pinakamagandang tactic upang ating ma-handle itong makapangyarihang emosyon na ito ay ating ipahayag na mayroon tayong matinding pag-iingat. Ang sabi nga ng Biblia sa mga mananampalataya sa ating key verse, maging mabagal tayo sa pagkagalit sa Proverbs 6:32 and James chapter 1 verse 19. Ibig sabihin, kung ikaw ay laging kumukulo sa galit kahit sa maliit na bagay, then ibig sabihin ikaw ay nasa mapanganib na teritoryo. Ang iyong galit ay dapat maikli lamang ang buhay. Sabi sa Ephesians 4:26, huwag mong payagang lumubog ang araw sa iyong pagkagalit. So kapag yung galit ang nagiging dahilan kung bakit ka nananatiling gising sa gabi at ito ang patuloy na kumakatagpo sa iyo habang ikaw ay naliligo sa umaga, o ang galit na iyong nararamdaman ay patuloy na tumatakbo sa iyong kaisipan sa bawat araw, then ikaw ay nabubuhay sa spiritual na buhay na punong-puno ng kasiraan. Sapagkat ang kapayapaan ng Diyos at ang kanyang kagalakan ay nawawala sa iyo. So kapag lagi ka na lamang sumasabog sa galit, sabihin mo sa Panginoon na gusto mong magbago. Hilingin mo sa Diyos ng iyong mga emosyon ay mapasa ilalim ng kanyang kontrol. Kung ang iyong sama ng loob ay kumislap na naman ngayon, ipahayag mo sa Panginoon ang iyong kasalanan at huwag mong payagan na ang iyong mga sama ng loob ay dalhin mo hanggang sa kinabukasan. Manalangin tayo, dakilang Diyos, ingatan niyo po nawa ako sa lahat ng galit na hindi kayang kontrolin. Tulungan mo ako, Panginoon, na lahat ng aking emosyon ay mapasailalim sa iyong kontrol. Sa pangalan ni Jesus, Amen.